Hello everyone! This is again Dr. Grace Carol Beltran, your friendly dermatologist, genetologist, and aesthetic surgeon. Ang topic po natin ngayon ay psoriasis. Kasi isa to sa mga pinaka-common skin disorder, kaya gusto ko silang pinag-uusapan. Ngayon, ano ba ang psoriasis? Ang psoriasis ay kagaya ng atopic dermatitis na isa ding namamanang sakit sa balat or hereditary skin disorder. Kaya ito ay pabalik-balik, nagiging recurrent. No? Ngayon, kapag ikaw ay may psoriasis, what I mean to say, kapag ang parents mo ay parehong may psoriasis, there is a 50% chance na ang mga anak nila ay magkakaroon ng psoriasis. Kung ang isang parent lang ay may psoriasis, there is a 16% chance na ang anak nila ay magkakaroon ng psoriasis. At kung yung both parents ay walang psoriasis pero ang isang kapatid nila ay meron, there is an 8% chance na magkakaroon din ng another psoriasis patient sa family. Okay? So, ano ba ang mga trigger ng psoriasis? Well, first of all, it is genetic, no? So, kung may genetic tendency ka mag-develop ng psoriasis, ito yung mga trigger factors na pwedeng magpalabas nito. Ang isa dito yung tinatawag nating trauma. Kunyari, ikaw ay nag-swimming sa dagat at ikaw ay nagkaroon ng sunburn, lahat ng nag-burn na balat pwede magkaroon ng psoriasis. Ito yung tinatawag na Kebner's phenomenon. Kunyari naman, ikaw ay nadapa, natalisod, at yung balat sa tuhod ay nakiskis at nagkasugat, pwede ka rin magkaroon ng psoriasis doon sa tuhod kung saan nagkaroon ng sugat yung balat. At kunyari naman, ikaw ay nasa cesarean section, tapos gumaling na, pwede rin magkaroon ng psoriasis doon sa hiwa ng cesarean section. Ito yung tinatawag na Kebner's phenomenon. So, that is the first trigger, trauma. The second trigger is the what you call infection, no? The presence of infection. Kung ikaw ay nagkaroon ng sore throat, nagkaroon ka ng upper respiratory tract infection, nagkaroon ka ng UTI, o nagkaroon ka ng any form of infection like sabihin na natin ubo, sipon, ano pa, kunyari ikaw ay nagkaroon ng mga piksa-piksa, pwede ka rin mag-trigger or pwede mo rin mag-trigger ang paglabas ng iyong psoriasis. Yun, no? That is the second trigger. That is the second factor that can bring about psoriasis, yung trigger. Ngayon, we have the third trigger. Ito, lagi itong binabanggit, yung tinatawag natin stress. Pag ikaw ay lagi puyat, pagod, galit, asar, inis, worry, lagi ka rin makakaroon ng psoriasis. At ang isa pa, kung ikaw ay lagi naninigarilyo, umiinom ng alcohol, no, the more na may tendency ka na mag-develop ng psoriasis. At kung ikaw ay mataba, no, so the bigger you are, the more obese you are, the more possibility that your psoriasis can come back and can have a worse presentation. Ibig sabihin, mas malala siya sa mga taong matataba. Kaya kung ikaw ay mapayat, mas safer ka na sa psoriasis. Mas napakontrol ang psoriasis kung payat ka. So, ang dami ko naman mention na trigger. Siguro mga 5 na yun. So, yung cold weather din. So, a change of temperature, no? Extremes of temperature, yung sobrang init, sobrang lamig. Lalo na yung sobrang lamig can also trigger psoriasis. Bakit? Kasi kapag malamig ang panahon, nagdadry ang skin mo. So, every time na magdadry yung skin mo, lalong kakati, kakabutin mo, lalong lalabas ang psoriasis. Yun. So, another factor, no? And then, drugs, no? Kapag ikaw ay under medication, umiinom ka ng mga gamot na kagaya ng beta blocker, lithium, non-steroidal anti-inflammatory drugs, ACE inhibitor, anti-malarial, tetracycline, corticosteroid, these drugs can precipitate the formation of psoriasis. Kaya kapag ikaw ay nagkakaroon ng psoriasis, wala ka namang ginagawang iba, isipin mo din kung ano ba yung mga iniinom mong gamot na pwedeng posibleng mag-trigger ng paglabas ng psoriasis. Kaya yun. Tapos ang iba pa, well, if you have an incomplete protein digestion, so kapag yung digestive system mo may problema, hindi na ma-process talaga masyado yung mga pagkain na kinakain mo, you can also develop psoriasis. Ngayon naman po, i-mention ko yung mga pagkain na dapat natin ina-avoid kapag tayo ay may psoriasis vulgaris. Well, ang mga pagkain na dapat natin i-avoid yung mga gluten-rich foods. Halimbawa na lang yung oats, no? Barley, wheat, at saka rye. I-avoid din po natin yung mga nightshade vegetables. So kung may psoriasis ka, dapat hindi ka masyadong kakain ng mga potatoes at saka eggplant. Tapos i-avoid din natin yung mga pagkain na matataba, no? Yung mga animal fats in your diet, yung mga source of animal fats in your diet. Instead, we should eat
food that are rich in omega-3 fatty acids. Like for example, yung mga anchovy, sardines, mackerel, salmon, at saka ano pa ba yung mga foods na yung siniserve sa Japan, no, na mga fish, yun ang mga foods rich in omega-3 fatty acid. Tapos kung pwede lang, avoid natin yung balat ng manok, no? Kasi ito ay animal fats din. Kaya lahat ng source of animal fats like mga taba ng baboy, bituka, yan, mga chicharon, dapat natin ina-avoid yan. Tapos dapat din tayong kumakain ng maraming fruits and vegetable. If you eat vegetable, dapat mas maganda kung raw. Yung malutong pa, di ba? Minsan masarap yun, tapos may salad dressing ka. Yun. So ano din, dapat din, nag-ano din tayo, yung kumakain tayo ng mga pagkain na glycopene rich, no? Like mga tomatoes. Ang tomatoes dapat hindi natin ito piniprito o yung parang niluluto kasi mas maganda siya eaten raw. But if you are going to eat it na gusto medyo luto-luto, pwede yung tomato paste, no? O kaya boiled tomato, mga ganun, na walang masyadong animal fats na with oil. Tapos pwede rin tayong kumain ng mga beta-carotene rich foods, so like for example, carrots, apricot, green and leafy vegetables, and mangoes. And then, avoid red meat kasi this is a source of pro-inflammatory substances, no? Tapos huwag din tayo kakain ng masyadong yung foods na rich in caffeine, no? Like for example, yung mga coffee, chocolates, mga soft drinks, i-avoid natin yan. Tapos huwag din tayo masyadong kakain ng dairies like strawberry. At tayo ay dapat i-avoid natin yung fried and processed foods. So, much better na hindi natin pina-fry yung ating pagkain. Kasi source of taba din to, of oil. Tsaka we should also avoid chili and spicy foods like mga pepper, junk foods, oily foods, acidic foods, and bawal din po ang vetsin, no, kapag ikaw ay merong psoriasis. Tsaka huwag din masyadong egg. O, bawal din yung masyadong maraming egg. You can eat a little bit of all this food, basta provided you don't abuse it or you eat it moderately, no, or even less. Tapos, pwede rin tayong mag-vitamin C, pero as much as possible, pag may psoriasis ka, huwag masyadong mag-vitamin C. Not unless you're sick. Ang aking ma-advise lang ay drink plenty of water kasi nade-dehydrate tayo lalo pagka tayo may psoriasis, no? So, dapat drink plenty of water and eat plenty of fruits and vegetables and avoid also becoming obese, no? Kasi the more obese you are, the more severe your psoriasis. Kung ikaw ay payat pa lang, i-maintain mo na yung weight mo sa ganung payat. Kasi pag mas mataba ka, mas marami kang magiging problema. May involve ba yung puso mo, yung, anong tawag dito, yung, hindi tawag natin metabolic syndrome, no? Mataba ka na, magiging severe pa yung psoriasis mo, magkakaroon ka pa ng diabetes at mga cardiac problems later on in life. So, read more about psoriasis so that you will learn also. Mas maganda po na we know everything about our skin problem or whatever disease we have para mas na-avoid natin properly kung ano yung dapat i-avoid at magawa natin yung mga dapat natin gawin para sa kaibubuti o para makontrol natin ang ating mga sakit. Like, follow, and share my account.